Ito nakakatuwa lang, si Doc Jojo Maui, isa ring veterinarian, kagaya ko, colleague ko to, ay nag-comment doon sa isang video ko na meron na naman nagrereklamo na hindi daw dapat nagmamahal ng presyo sa Manalo Resort Hotel porque daw ang laki ng ginastos namin dito. Anyway, hindi naman po talaga mahal sa Manalo Resort Hotel. 190 pesos lang po ang entrance. 150 lang kung estudyante ka or senior or PWD. 100 lang kung ikaw ay 12 years old na bata pababa. And kung baby ka naman or pets, libre. Ayan, meron pa tayong mga promos na teachers or students na balik eskwela promo natin. 100 pesos flat lang ang entrance. Kaya ewan ko lang kung saan nila kuha na mahal pa ba yung ganung kalaking mga rates, no? So hindi naman po talaga tayo mahal. Pero sabi ni Doc Jojo, Doc, puro sa dal-dal. They can't understand the word business. Hindi nila alam the words overhead expenses. Mura na po rate ninyo compared sa iba. Thank you, Doc Jojo, sa comment ninyo for dropping by our channel, no? And by the way, kung hindi pa kayo nagpa-follow, subscribing sa pages natin, sa channels natin, please do so. Alam nyo ba, 97% pala ng mga nanonood ng mga videos natin, hindi naman pala nakapollow. Baka nakalimutan nyo lang. Click nyo na yung follow. I-click nyo na yung subscribe para po lagi po kayo nakasubaybay sa follow, sa natin, sa ating mga channels. Kung meron pa kayong mga interest doon sa mga susunod natin mga videos, magkakaroon kayo ng notifications. So guys, eto, no? Ano ba ibig sabihin kasi ng overhead expenses? Kasi iba pupunta sa isang restaurant, halimbawa, no, pupunta sa isang kainan, tapos order ng crispy pata, aba 900 pesos crispy pata. Sabihin niya, ba crispy pata 900 pesos? Eh mura-mura lang ng pata sa palengke. Wala pang 300 pesos. Oh, kinukumpara sa ganun, ano? Wala pang 1 kilo ito. Hindi naman po ganun ang sukatan niyan, guys, no? Oh, mga misis, mga sir, hindi po gano'n ang bilangan yan. Oo, maaaring yung binili yung crispy pata dun sa restaurant na yon ay hindi naman 1 kilo, pero bakit nga naman 900? Kasi hindi naman po yung palengke yung pinuntahan ninyo. Restaurant po yun. Ibig sabihin ng overhead expenses, yung binabanggit ni Sir Jojo, eto, magkano yung pinamalengke? Magkano yung pinunta dun sa palengke? O kaya dun sa binayad dun sa supplier? Magkano ba ang pag-prepare, di ba? Siyempre, gagamit ng LPG, gagamit ng kuryente, tubig sa pag-prepare, lalagyan ng ibang sangkap. Magkano po yung cook, yung chef na nagluluto doon? Magkano yung sweldo nila? Magkano yung sweldo ng mga waiter, waitresses na magsisilbi sa inyo? Magkano ang taxes? Siyempre, pagka rinisibuan kayo ng 900 pesos doon sa crispy pata, hindi naman lahat yun mapupunta sa kanila. May taxes po tayo, 12% yung VAT, di ba? Meron din mga iba pang mga expenses yan. Halimbawa, nagpunta kayo doon sa restaurant na kinainan ninyo tapos nangungupahan sila sa mall. O kaya meron silang renta doon sa pwesto nila. O kaya pwesto nga nila yon pero meron silang binabayarang land tax sa government, etc., etc. So marami po silang overhead cost ang tawag po doon. And of course, no, bukod doon, halimbawa kung yung restaurant na pinuntahan nyo ay ini-endorse nila, nagma-marketing po yan para po makilala sila, para po may mga magpunta sa kanila at hindi sila malugi. Maaring kumuha sila ng endorser. Halimbawa, yung restaurant na pinuntahan niyo ang nag-endorse ay si Coco Martin. O grabe, ilang milyon ang bayad kay Coco Martin para lang mag-endorse siya ng isang brand or restaurant chain. Milyon-milyon po binabayad sa mga endorsers. Kung meron pong mga iba pang mga marketing sila like TV ads, commercials sa radyo, mga billboards, may bayad po lahat yun. Isa nila kukunin syempre yun. Kasama sa business yun. Hindi naman kasi pwedeng hindi mag-advertise kapag nasa business ka. So, of course, overhead expenses lahat yun. Syempre, sisingilin po yun sa mga customer. Ganun lang po talaga ang business. Kung ayaw nyo po ng ganun, sa bahay na nga lang kayo kumain at magluto ng sarili nyong crispy pata. Yun lang po yun. Ganon din po sa Manalo Resort Hotel, no? Kasi itong comment ni Sir Jojo, ni Doc Jojo, ay nilagay niya doon sa isang na video ko na nagrereklamo nga na mahal nga daw sa resort namin. Hindi naman talaga mahal. Pero baka iniisip niya magkano lang ang tubig, no? Pag naliligo, hindi naman siguro nila dinidrain lagi yung tubig dyan araw-araw. Pero alam nyo, yung pag-filter ng tubig sa mga swimming pool namin, 24 hours po yan, nililinis po namin yan. Magkano yung nilalagay naming mga Decalite, yung mga panglinis dyan. Binibili po namin yan. Tapos yung kuryente, yung tubig na nilalagay po namin dyan araw-araw. Tapos yung mga
tao po na naglilinis dyan, magkano po ang sweldo niyan? Shifting sila, 24/7 kami open. Yung kahera na kumuha ng bayad nyo, yung receptionist, yung security guard, yung mga maintenance crew dyan, yung sa accounting namin, operations, ang laki po ng overhead. Yun po yung overhead expenses. Kaya yung binayad nyo po na 190 ay grabe naman kung mahal pa yun. Yun po yung yun yung reason. Kaya po meron tayong mga merong pricing. Kailangan po talaga ng mga negosyante maintindihan yung pricing. Gusto man namin ipamigay ng halos palibre na lang yung mga produkto namin at mga serbisyo namin, mamamatay po kami doon kasi ayun nga ang dami nga pong mga expenses. Alright? So hindi po yan simpleng bagay. Pag mag-business ka po talaga, nako, sakit sa ulo yan. No, karamihan ng mga business people, yung mga pumapasok sa negosyo, more than 90% failure, nalulugi sila. Less than 5%, less than 3% ang nagpapatuloy more than 5 years. Talagang pahirapan po talaga ang business kasi nga hindi nga naintindihan ng karamihan kung paano talaga tumatakbo yung business and kung gaano kalaki yung cost. Kaya gusto mo namin gawing 20-20 na lang ang entrance sa Manalo Resort Hotel para mapag-swimming kayo doon, makapunta doon sa viewing deck, para makapasyal-pasyal doon sa loob, mag-enjoy doon lahat. Gusto mo namin na gawin po yon, mamamatay po kami at mawawalan po ng trabaho lahat ng mga empleyado namin kapag ganun po ang gagawin namin dahil hindi po siya, it won't make business sense. Okay, so ayun po, thank you po sa mga nakakaintindi. Anyway, gusto ko rin talaga ma-educate. Kaya naman nagumagawa ko ng ganitong mga videos. Hindi naman sa dahil kailangan kong mag-explain. Hindi ko naman kailangan talaga mag-explain. Pero gusto ko lang din ma-educate din yung mga hindi nakakaintindi. Baka naman sakaling makatulong ako para hindi naman sila mukhang, alam mo yun, mga mukhang ignorante. Oo. Meron kasi may mga gusto naman matuto. Kaya ako naman ginagawa itong mga videos na to. Yun po yung dahilan. Kaya po, alam niyo yun, hindi niyo po pwedeng makuha yung mga bagay na gusto niyo makuha ng sobrang mura. Pero kung gusto niyo magpahayahay na lang sa bahay, pwede naman kayo mag-relax sa bahay o kaya pumunta kayo dyan sa Laguna Lake, libre po yan. O pumunta po kayo sa kung saang libre. Meron naman po yan, bigay ng Diyos yan. Pero kung pupunta po kayo dun sa mga mga man-made na mga businesses, kagaya nga sa Manalo Resort Hotel, ay hindi po uubra na magrereklamo kayo dahil sa presyo. Baka pumunta po kayo doon sa Manalo Resort Hotel, ang ganda naman po doon, 15 hectares po yun na talagang pag magpunta kayo doon. Sabi nga nung aming kaibigan na nagpunta doon, si Sir Richard Hinola naman, siya ang events guru ng Pilipinas. Nag-organize siya ng mga events na puro celebrities yung mga nagpupunta. Kung last week nga, binigyan nga ako ng award ng events, yan, Doc Abel Manalo, CEO Manalo Group of Companies as one of the empowered men in the Philippines today. Thank you, Sir Richard. Nagpunta siya nung Monday. Sabi niya, grabe. Sabi niya sa amin ni Direct Ace, hindi niyo naman pala sinabi sa akin na ganito ito. Sabi namin, bakit po? Kasi sabi niyo, Manalo Resort Hotel ang pupuntahan ko. Hindi niyo sinabi sa akin na ganito palang kabongga ito. Kasi 15 hectares, akala niya yung Manalo Resort Hotel, hotel lang. Nasa Binangonan, hotel lang, resort lang, maliit lang. Sabi niya, hindi niyo sinabi sa akin na ganitong kabongga ito. Palitan niyo yung pangalan niyo kasi mukhang maliit. Sabi niya, gawin niyo yung Manalo City ito. Or parang mas tamang description. And totoo naman, 15 hectares, kung hindi nyo pa na-imagine yung 15 hectares. Ang Eastwood City, kung nakapunta kayo yung Eastwood City, 17 hectares yon. So, halos pareho lang. And malaki nga yung i-develop namin sa Manalo Resort Hotel. Ayun, nakakatuwa naman kasi dahil Department of Tourism, yung local government units, lahat ng mga nagpupunta dun sa site. Last Monday din, nandun din si Chef Dong, at saka si ODM Moto, si Sir Mark, Tapos yung mga iba pang mga bumibisita doon ng mga medyo high profile mga tao, gandang-ganda sila sa property natin kasi overlooking siya, tapos nature, tapos resort, ang laki-laki, ang laki daw ng potential. Kaya nakakatuwa naman.
gold mine daw yan para sa akin, pero ang tinitingin ko lang dyan, malaki maitutulong po niyan para sa maraming mga tao at matutuwa marami.